Pag-usapan ho natin ito hong sunod-sunod na mga nangyayaring krimen dito po sa ating bansa. At sakto ho, di ba, ang dami ho ng mga nangyayaring karumal-dumal na krimen. At may napatay ho na rider, na nagtatrabaho lang po ng maayos, napatay ho. At ito ho ay sa gitna ng inilabas po ng Philippine National Police na kanilang report na kung saan ay sabi po nila ay mas nananatiling ligtas ang bansa sa kabila ng mga naitalang krimen at dito po sa iba't ibang bahagi ng bansa. So ayon po sa PNP, batay po sa kanilang datos o talaan, bumaba po ng 20.6% ang focus crimes 3 buwan matapos ilunsad ang Safer Cities Initiative noong Abril. So yun ho mga kababayan. At kasabay nito ay hinihikayat ng PNP ang mga motorcycle taxi rider na agad na tumawag sa 911 emergency hotline kung makakaramdam umano ng banta o makaranas ng kahina-hinalang sitwasyon habang nasa biyahe. Pero kaso, ay hirap po nito mga kababayan di ba? Talagang alam nyo kahit na anong sangkaterba mga data na yan, nasabihin mo na safe, bumababa ang antas ng kriminalidad, pero yung kumpiyansa ho yung tiwala at persepsyon ng publiko ang dapat din ho na manaig. Hindi sasabihin ng PNP na hindi. Pero sabi mo kahit na kakaunti lang ho yung krimen na yan, pero yung persepsyon po yung paniniwala, ito pakinggan ho nito, panoorin nyo ho mga kababayan, itong report na kung saan ay merong yung dalawang rider, yung motorcycle driver ho ito, ay yung ba nagsasalita, naku, wag na tayong wag na maghahanap buhay sa gabi, babiyahe kasi delikado. So, ganun ho yung mga perception. Ito, panoorin niyo mga kababayan. Itong report na ito sa GMA News na kung saan ay talagang natatakot na ho sila. Grabe po. Alam niyo, importante sa krimen kasi talagang ito ho ay magiging dahilan para mag-alangan po yung publiko na naku, hindi pala ligtas talaga, sa nalumabas po ng kalye. Kasi lagi maikukumpara sa nakaraang Duterte administration na kung saan talagang ang sinasabi ng marami, naging kumpiyansa. Kaya yung mga overseas Filipino workers hindi mo matatawaran yung kanilang patuloy na pagsuporta sa pamilya Duterte dahil sa yung kanilang persepsyon. At noon din ho, sa ilalim po ng pamumuno ni dating Nooy Pangulong Rodrigo Duterte, na talagang naubos po sa kalye yung mga drug addict kasi kadalasan yan ho yung mga gumagawa ng krimen bagamat hindi natin inidepensa kung may mga nangyari man na mga paglabag sa karapatang pantao at may mga nadamay, napatay ho ng mga inosente, yun ho dapat ho usigin ho yun. Pero dito ho mga kababayan, itong issue na ating pinag-uusapan, matindi ho ito, At ito katulad ng ito, isang report, patay po yung isang 46 anyos na motorcycle taxi rider matapos na pagsasaksakin ng kanyang angkas sa barangay 20 Caloocan City noong Martes yan ng madaling araw, Hulyo 14. At matapos nito ay mabilis na tinangay ng suspect yung motorsiklo ng biktima. Grabe, agaw taxi, motorsiklo ho ito. At sa CCTV footage, pasado 1:30 na madaling araw ay makikita ang pagbaba ng suspect mula sa motor taxi sa Talangka Ali at Kaunlaran Village nang biglang bumunot ng ice pick. Grabe ho mga kababayan, at inundayan ng saksak sa tagiliran ang nakatalikod na rider na kinilalang si Fabic Norberto Jr. Alam niyo, sana yung mga ganyan, talagang grabe yung mga pusakal. Sana tinutukan na lang, tapos, takbo ka na, aagawin ko to, kukunin ko tong motorsiklo. Sana ganun lang Pero ang ginagawa ko ngayon, masyadong marahas, di po ba, na bigla ka lang sasaksakin. Kaya nga yung iba yung isa nga, di ba, napanood yung sa report kanina sa GMA, naglagay na ho sa kanyang meron nang siyang tawag doon, karatula. Na kung saan, wag naman siyang patayin dahil sa may mga anak ho siya.
Grabe ho yung gano'n, no? Tapos yung iba naman nagsabi, naku, wag na, hindi na ako babiyahe sa gabi. Dahil sa karamihan, sa gabi talaga maraming kriminal at sa araw, hindi ganun karami. So, yun ho mga kababayan, yung perception nyo rito. At itong rider to sa ano no sa may nangyari yung binabagit natin sa Caloocan, nakatakbo pa. Papalayo ang rider matapos ng pananaksak. At yun ho, pero tawag daw sa 911. Kaya lang kung nasaksak ka na mga kababayan Tapos bago dumating 911 'di ba? Pinsala. Yun ho, talagang ang pinakamalupit ho rito mga kababayan, talagang ang mas maganda malinis na ho. Malinis ho sa mga kriminal ito hong mga sa kalsada sa gabi. Talagang matindi para mabigyan naman ng proteksyon yung publiko. So yun ho mga kababayan, ewan ko lang, nagkakasunod-sunod ho ito. At sakto pa naman, malapit na po yung State of the Nation Address ni Pangulong Marcos Jr. At ano ho kaya mangyari ho rito? Kasi talagang base po sa mga perception at paniniwala ng marami, lumala po ang ang antas po ng kriminalidad dito po sa ating bansa. Yun po ang nagiging perception ng marami. Kung kaya't ang sinasabi nako, hindi ligtas. Hindi ligtas ngayon na yung kumbaga sa lalabas ho o kaya paano naman ho yung mga galing ho sa yung mga galing sa trabaho. Yun po pinakamatindi ho rito, 'di ba? Galing ka sa trabaho, lalabas ka. Halimbawa, kasi may mga yung shifting ho yan sa mga pabrika na halimbawa ay 6 to 2. 6 a.m. to 2 p.m. tapos 2 to 10. Uwi ka ng mga alas 10, tako delikado, alas 11, biyahe ka na. So napakatindi ho nito mga kababayan. At ang pinakamainam ho na sana ay mangyari dito po sa atin, yung mismong tao ang magsabi na oo nga, safe ho ngayon dito. At kasi mapupulaan ho rito ang gobyerno At na kung saan ay dito ho ay talagang sasabihin hindi po talaga ligtas. At ang masaklap po rito mga kababayan, alam niyo ho, kapag may mga ganyan na nangyayari dito po sa ating bansa ay 'di ba, magiging ho ito malalaman ho ito ng mga ng mga posibleng turista na gustong pumunta dito po sa ating bansa. At tulad ho ito, isa pa ho na bukod do sa mga motorcycle taxi rider, mga naghahanap buhay po ng maayos. Ito ho, isa pang yung American marine biologist, binaril at pinatay sa loob ng kanyang bahay. Diyan po sa Negros Oriental. At ang lumilitaw base po sa initial na investigasyon ang motibo ay pagnanakaw. Tapos ang sabi ginahasa pa minolestya pa ho di umano yung live-in partner ng Amerikano. Yun patay yung isang Amerikanong marine biologist. Ito po ay nangyari diyan po sa Sibulan, Negros Oriental. Noong linggo yan ng gabi. At yun ho biro mo 73 anyos. Na si Ken Edward Carpenter, 73 years old, na nanonood sa telebisyon sa kanyang sala nang pumasok yung mga salarin. Dakong alas 8 ng gabi, biro mo, pinasok. Mga kababayan. So, matindi ho ito. At bagamat naaresto na ho rito yung 3 suspect dito po sa krimen na ito. Pero yung binabanggit ho natin, mga kababayan, talagang ang ibig sabihin talagang mga kababayan, yung perception pa rin ho. Alam niyo, makakasama ho ito sa mga posibilidad na magtungo ng mga turista dito po sa Pilipinas. Kasi yung mga ganyan na pababalita, kahit kasi kung sa data ho, yung sinasabi, yung mga data, talagang ang ibig sabihin maliit. Kasi ganyan kumbisan Pero hindi po pwedeng baliwalain yung nagiging perception po ng publiko, mga kababayan, di po ba? Kasi lalo na ho yung mga alam ba, may mga gustong punta tayo sa Pilipinas.
Ay nako, yun, no, yung American Marine biologist o patay, pinasok sa loob ng bahay. Tapos yung motorcycle taxi rider, bigla na lang sinaksak yung mga ganon. So ang dami ho ng mga nangyaring krimen. Sabihin natin na napapalaki dahil sa lalot pat ito'y nami-media, mga kababayan. So talagang nakakasira. Ang aking pananaw ho rito, mga kababayan, ay yung mga ganyan data na yan, mali ang timing no? Siguro talagang ang gawin ho resolbahin lahat ng mga ano, no, ng mga kaso na yan, tapos ay yung mga data na yan, kasi kumisa sa mga presito, may mga iba naman di naman nagre-report na di po ba? Ang maganda, pagsalitain natin ng publiko. Mag-interview kayo yung PNP. May pupunta labas sa labas ng bahay na naglalakad. Ano bang masasabi niyo rito, pakiramdam, at mukhang ligtas ba kayo? Mga ganon, di ba? So sila ang magsasabi. Yan, di ba? Hindi yung kasi mapupulaan ho, mga kababayan, itong Philippine National Police na nako, puro mga datos yan iba naman nangyayari. So, yun po importante. Panawagan natin sa pamunuan, liderato ng Philippine National Police at maging sa DILG, na ayusin po yung mensahe at tiyakin na talagang meron mang mangyaring krimen. Kasi hindi naman ho may alis yan kahit nasa ibang bansa pero yung mabilis po yung pagresponde, di ba? Napapanood natin sa Amerika, di ba? May nangyaring krimen pero talagang ilang minuto lang ho, nandiyan na ho yung mga otoridad talagang. Tapos, mabilis po yung investigasyon. Ang maganda ho doon sa kanila pag may nangyaring krimen, tapos wala hong presscon. Mismo yung mga investigador ayaw magpa-presscon Magpapa-presscon lang ho yan, mga kababayan, kapag may nahuli ng suspect. Meron na ho silang lead sa kaso, eto matibay na, tapos kakasuhan na. Dito sa atin, nauuna ho yung yung pagwapo ng mga polis na may nangyaring krimen, tapos kung ano-ano mga lalabas na mga anggulo na keso ganito, katulad sa American biologist biglang sasabihin na anggulo na person of interest, yung live-in partner, yung mga. So magulo ho di po ba? At siyempre yung live-in partner di ba, yung sasama loob mo parang naging suspect ka pa, di po ba? So, ganun ho ito, mga kababayan. Eto, babalikan ko lang ho yung yung 3 sa 4 na suspect na sa pagpatay sa American Marine biologist, yung naaresto. Ito ho, at yung pumatay kay Dr. Kent Carpenter, at kabilang sa mga nahuli, yung hininalang bumaril sa biktima at umano'y gumahasa sa live-in partner ni Carpenter. At yun ho, mga kababayan, at yung nagsilbing lookout o nagbantay habang isinasagawa ang krimen. Nangyaring insidente noong linggo nga. So, yun ho, mga kababayan. Tapos, biro mo yung live-in partner, ginahasa na ho, mga kababayan, hinalay pa. Tapos, nung unang investigasyon, ay, yung parang parang siya, isinama pa siya na person of interest. May mga ganong kaagad na anggulo. Dapat ho, iniiwasan ito ng PNP. May nangyaring krimen. Sige, yung gayahin natin sa Amerika, di ba pang mga bansa na may talagang ikukurdo na yan, tapos may mga media man kunan nila, pero yung detalye ng investigasyon, wala magsasalita. Pag meron na nahuli na suspect, doon pala sila magka-press. Kung dito, hindi pagka may nangyaring krimen, tapos yung katulad sa yung marine biologist yung Amerikano, papogi na yung mga pulis. Tapos sino mga suspect? Hindi, basta kasama yung live-in partner, posible yan sa isa sa mga person of interest. So, biro mo, biktima ka na. Sana maiwasan yung mga ganon. Laging ganon na lang humako ba yan sa mga nakaraan pang mga krimen. May nangyari, tapos yung asawa niyan person of interest, mga ganon. Imbestigahan nyo muna. Nauuna ho kasi ang satsat di po ba? So sana, ganoon din ho sa atin sa mga, kahit nasa issue po sa politika. May aligasyon na ganito, tapos wala pa namang ebidensya. Yung tinatawag na fishing expedition,
Ganun. Kayo ho, ano mga sabi niyo ho rito mga kababayan? Sabi ho ng PNP, mababa po ang antas po ng kriminalidad dito po sa ating bansa. Ito po ay sa gitna naman ng, ang dami ho ng mga lumalabas ho ng mga balita, mga pangyayari na kung saan ay matindi po yung mga nangyayaring krimen. May motorcycle taxi rider, pinatay. Tapos yung Amerikano na marine biologist, dyan po sa Negros, nanonood lang ng TV, na sa tahanan ka na, ibig sabihin, safe ka na pinasok. So yung mga ganon, ako, ang pananaw ko rito, dapat ayusin ho yung perception ho. Ang tao dapat mismo ang magsabi na safe po sila. Ramdam nila na ligtas po sila sa kanilang paligid, di po ba? Kayo ho, anong masasabi nyo rito? Sige, mag-comment na po kayo at magbigay po ng inyong saloobin. Sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo at huwag nyo pong kalimutan na i-like at i-share. At sundan nyo rin po yung aking Facebook, ka Eli Saludar, yung aking page at yung aking main account, Eli Saludar. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.